Mahal, ika'y una at huli sa aking buhay magpakailanman. Di ako magsasawang mahalin ka o giliw ko. Tandaan, ako'y sa'yo at ika'y akin. Nakilala ko lang siya sa palengke ng Cavite City Public Market. Nagtitinda ako ng damit doon sa market. Yan, ganyan. May pwesto sa pwesto. Ayun, siya, doon sa kabilang tindahan lang siya, halos makadikit lang. Ngayon siya naman, nandoon siya sa, parang tita niya, kapatid ng kanyang tatay. Andoon siya, tumutulong. So, yun nga, tingin-tingin lang kami. Hindi ko naman siya kinakausap eh. Tingin-tingin, minsan natingin ako sa kanya, nahuhuli niya ako tingin sa kanya. Ayun doon, nagkindatan na. Mahalin ka o giliw ko. Tandaan, ako'y sa'yo at ika'y akin. Nagkaroon ng konting kasayahan doon sa bahay ng tiya ko dahil may birthday. So, nandun lahat yung mga tindera, imbita, ako nandun din. Nagkaroon ng konting sayawan, naisayaw ko siya. Tinutukso kami nung mga kapwa tindera, gano'n. Hindi rin nagtagal, kami na naging girlfriend, boyfriend, gano'n. Sinusundo ako. Ganun lang. Mabait. Mabait talaga siya. Mahihain pa yan. Tapos pogi. What makes the marriage is the consent of the couple. We would like to determine if the couple who wanted to get married are totally free without any coercion or even force, that their consent is not defective after all. Tandaan, ako'y sa'yo at ika'y akin. Kinasal kami ng January 9, 1971. Simple lang na kumain kami sa restaurant. Wala sa ano lang talaga. Walang simbahan, uwi. Siguro, nung bandang may, ano na kami, matagal-tagal na, nagpabasbas lang kami sa pare. Tsaka isa pa, that time medyo wala pa akong trabaho noon. Kaya kumbaga sa maasa pa sa magulang. O, ganun lang. O, hanggang ngayon, alam mo, 50 na kami. O, di ba? We take it as a way of God's redirection to show and to expose our interior freedom and see it in the way we deal with those people who rejected us. Mangyari Yun po ang pamantayan ng kasal. Tinitiyak na ang kanyang kalayaan ay tunay at hindi napipilitan, hindi sinusuhulan, hindi tinatakot o naiwalang gayuma para pumasok sa isang panghabang buhay na kasunduan. Actually, masaya kami na nakarating kami ng 51. 51 na kasi dapat umuwi kami nung 2020 yata yun. Dahil sa COVID, hindi natuloy yung aming pag-uwi. This time, dahil na medyo maluwag na ang ano ng COVID, yung protocol, kaya nakauwi kami ngayon this time. Kasi alam mo, sa mag-asawa, dumadating talaga yung hindi nakikibuan, parang masama ang loob. Pero pagdating ng mamaya-maya, bati na. Ganyan lang yan. Tumagal kami, 50, di ba? Ang saya.
Hindi ko rin masiguro sa sarili ko. Ang daming babae, di ba? Pero totoo yung kasabihan na pag tumibok yung puso mo kung sa babaeng nakilala mo, yun na nga. Kumbaga sa kwan ang mata mo, nasa kanya na lang lagi Ganun Siguro, pangako ko, talagang kaming dalawa hanggang, alam mo na, hanggang magtagal na matagal, di ba? Yun lang. Pero sa kanya mong ugali, okay lang, ayos na ayos. Umpisa noon hanggang ngayon. Andito, huwag ka na. Pa, thank you dahil ako pinagtiyagaan mo. Kahit ang ugali ko is hindi maganda. Minsan lang. Pero, talagang tayong dalawa na habang habang buhay talagang kami ng dalawa. Ang isisigaw. Nay, hindi ko na pinapangako sa'yo. Gagawin ko na. Palagi ako nasa tabi mo. Come what may. Tayong dalawa magtutulungan. Although mahirap, pipilitin natin. Mula ngayon, ikaw na. Minsan, siyempre, hindi naman lahat makukuha natin, di ba? Pero, pagtutulungan natin dalawa to, umabot tayo sa gantong katagal. Kaya, ikaw at ako, magtutulungan tayo hanggang sa huling hininga ng ating buhay. Hihinga ng malalim. Walang pangamba. Papang, I love you very, very much. Very, very much. Many, many more years to come. I love you, Nay. Hanggang sa huling hininga ng buhay ko, mahal kita.